coming for you. All right, welcome back everyone dito sa latest episode ng RRM. Marami tayong mga developments. Kasama po natin si Lord Tornaga aka Ron Liamas. At of course, ito na. Siya na lang yata huli natira dun sa kanilang team, si Mark Gamboa, numero 27, running for the Senate. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sir Ronald, how are you doing? Nagpapahinga ka na ba? Oh, 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 Parang exhausted na si Sir Ronald eh. Oo. No, hindi naman. Pero okay lang medyo may mga kaunting health problems, no? Yeah. So prayers na lang for you, Sir Ronald. And I think that's your gentle way of saying wag niyo akong disturban masyado. Papahingan niyo ako. Ayan kasi Sir Ronald eh. Mahirap talaga maging Tapos, ang dami pang kwan. Dami pang meetings. Grabe, daming meetings. No? ganun talaga Sir Ronald. Daming mga important meetings with emphasis on the important. Oh, less meeting, more important. Yan. Speaking of less meeting, more important. Sir Ronald, balita ko and I want to get also Mark's point of view on this na may mga unpublished survey suggesting na may uptick doon sa pro-Sara impeachment sentiments ngayon na baka hindi na tayo sa 41% plurality, baka papunta na tayo sa majority. Sa pagkalam niyo, Sir Ronald, saan ba tayo? Is the direction towards more people supportive of Sara's impeachment, at least trial of Sara Duterte? And then at the same time, we see also tumataas din ang mga BBM sa Team DDS. In surveys, Amy is doing well. Bato is slightly improving. Bongo has solidified his position in the top three. So, is it because nag-worry yung mga DDS na tumataas yung probabilidad na a trial or even an impeachment may come that they have to have as many senators in? Yung ba yung parang double movement bang nangyari, to use the Polanyi Well, term? dalawa yung major reason diyan, no? Una, for the past 3 months or more, ay nagkaroon ng heightened offensive ang mga DDS sa social media, especially sa TikTok. At alam naman natin kung sino ang may-ari ng TikTok, no? At kasama diyan sa scaling up na 'yan, yung atake sa gobyerno. Yun yung second main reason. Medyo nabago yung narrative dahil dito sa mga controversy over the budget, itong GAA. At dito sa GAA ay minaximize nila yung kanilang offensive sa social media para baguhin yung narrative. Halimbawa, tumaas si Amy dahil for the past 2 months, si Amy yung isa sa nangunguna sa atake sa budget, sa GAA. No? Bagamat may mga non-DDS na kasama Kala ko si sa Cello. bumabanat, nakatulong yan sa mga DDS. Sa AKAP, although siya ay pro-AX, no? At si Bato ay sumama rin, no? Kaya medyo nakatulong sa kanila yan. Maliban pa doon sa third reason na halimbawa specifically for Amy, siya yung pinakamalaki ang ginastos sa pre-campaign. So kay Amy, yun yung nakadagdag na 3 reasons, no? Pero kay Bato, yung pag-escalate ng mga DDS sa social media, alam naman ni Mark, no? Especially sa TikTok, no? At saka itong mga banat ng mga DDS dito sa GAA sa budget. Na kahit hindi naman medyo hipokrito na sila magbumanat sa corruption, alleged corruption sa budget, kahit sila yung pinaka-hipokrito diyan, ay hindi naman malalaman niya ng mga tao eh. Ang malalaman nila, ang magmamarka ay yung controversy dito sa budget. No? Kaya tingin ko, yun yung dalawang major reason kung bakit medyo sa mga internal surveys na hindi pa lumalabas, ay medyo mas tinatamaan yung gobyerno over sa mga Duterte dito sa usapin ng impeachment, sa usapin ng budget, no? At yung general mood ng mga tao, no? Halimbawa, kahit yung mga hindi naman talaga bumabanat dati sa gobyerno, biglang bumabanat ngayon. From the Makati Business Club, no, hanggang doon sa dating cabinet secretary o finance secretary ni Cory, hanggang doon sa mga anti-DDS na mga religious groups,
no? Hanggang doon sa mga personalities at saka civil society na clearly mas anti-Duterte before. No, nung lumabas itong budget ay mas na-emphasize sa kanila yung banat sa gobyerno na hindi naman dapat before, hindi naman sila ganun ka-sharp pumanat. Kaya all of these variables, all of these factors, tingin ko nakadagdag dito sa mga internal survey na ito na medyo naghalo-halo na. Kaya kung hindi aayusin ng gobyerno yung response, not only in terms of positive reforms dun sa mga banat sa kanila, kung hindi yung messaging ay medyo delikado. Yung kanilang political project na impeachment, yung political project nila na midterm election, no? Sigurado ko naman masisweep pa rin ng administration yung overwhelming majority sa Senate. Pero may mga baka makalusot na mga iba. Halimbawa, si Amy, bumalik na siya sa Uniteam. Sa Uniteam. Alyansa. Dati sinusukan niya. No? Kaya tumaas yung kilay ni Richard kanina. No? Well, pwede natin pag-usapan yung microblading and non-microbladed kilay natin kasi nababash na naman tayo for another intervention recently. Mark, I want to ask you, is Amy getting more bang out of her buck? Kasi Camille Villar din, ang laki din ang ginastos niya nung in the same cycle. In fairness naman kay Crushy, si Camille Villar, na ka-millennial din natin, Mark. Parang gumaling siya umarte, no? Sa dami niyang commercial, magaling na siya umarte. But she's competitive. But I think the bump Tapos nasa ano siya, is more dramatic. nasa Tony Fowler. Kilala niyo yun, yung Toro Fam? Yun yung ano parang sikat na YouTube show na parang Kardashian na fine dining. Nandun siya. Nakita lang everywhere itong si Camille. Pero itong si Sen Aimee, kasi ang tawag dito? Ayun. Wala ilaw wala ilaw ko. Si Sen Aimee, Okay lang. teka lang. Low bat na lang. Wala. Si Sen Aimee, at hindi, sa akin parang din parang kahit nasabihin mo nang meron siyang sariling kay BBM, pa rin Marcos name pa rin kumbaga na-kokonekta pa rin sa kanya yung kay BBM So kapag nagugustuhan yung admin, nagugustuhan si Bongbong Marcos, may mga tao na kinokonekta pa rin yung kay Aimee Parang napagbabandal pa rin. Yung mga hindi masyadong updated. So you think nagbe-best of both worlds siya? Kasi naalala ko yung sinabi ni Ronald noon na hindi ko alam saan pupulitin ito si Aimee kasi alam mo na, 'di ba? Swimming into two rivers at once. Ngayon, parang gumagana yung mga hindi masyadong updated sa politika. Point mo kanina sa impeachment, hello? Yes. Kasi nawalan ng momentum dahil dun sa INC rally Talagang maski yung ramdam maski sa mga Marcos na vloggers, siguro isang reason din yun na tumaas itong mga DDS na na mga senatoriables. Parang nagkaroon ng shift ng momentum, parang show of force. Pero Mark, yung survey period was before the INC rally. Okay, yung survey period na tumaas si Bato at si Aimee. Si Bato, oo. Pero yung in terms of online sentiment, parang gano'n, naka-momentum sila ng after dun sa Pero nung sa impeachment nga, nung sa dami ng pumirma ng mga congressman, medyo nakabawi-bawi sa Kaya siguro doon naman makukuha yung momentum pabalik doon sa impeachment. Dahil sa dami ng mga congressman Mark, by the way, Mark, shout out to you for Hindi lang yun, Mark, Richard, no? Hindi lang yung paano yung impeachment kasi naibalik mo ng konti yung narrative sa mga Duterte. Yung pagsampa ng kaso yesterday kay Sara ay makakatulong doon sa impeachment. Tapos yung ilang mga positive reforms like 200 peso wage increase, yung pagpalit ng head ng PhilHealth, no? At yung mga parating pa na ibang reforms, may be able Sec Vince, welcome back. May be able to change the narrative, no? So itong mga latest events, makakadagdag yan sa impeachment. Inulit ko, yung survey period was first week ng January.
But you're Yan talking yung about the Pulse first Asia week one, nung right? Core. May Okta rin eh. Yeah. May Okta rin. Yung- May Okta rin. But Oo. I want to go both to Okta and Pulse Asia. But before that, shout out kay Mark Gambo for forwarding yung video ni BBM na Yung talaga Okta, iba yung lakas Okta. bumanat. Palaban, no? Nagulat din ako. Medyo lakas ang banat. Ang problema lang, Yes. lakas bumanat kasi yung mga sinasabi niya na dun sa team niya, walang pro Pogo, walang pro Duterte, walang pro EJK. Medyo parang napataas na naman ang kilay natin kasi Baka, parang wait lang. Sino ulit yung baka admin? hindi Kaya ka mo na. makakinig. Yung isa PDP Kaya laban, nakikinig yung ng isa tao eh. Palaban Ay. eh. Ikaw naman, Medyo- Richard, pag hindi bumabanat, binabanatan mo. Ngayon bumabanat, Binabanatan mo mo pa pa rin. rin. Sana naman lulugar yung tao, di ba? Pero Richard, tingnan mo yung nangyari. Hindi naman niya pwedeng sabihin na 3/4 ng aking mga kandidato ay mga enablers ni Duterte. Pwede na sabihin. Yata Richard Lahat ang ng At least sasabihin kami ng may Duterte. 15% kaming matino. dito. Kayo, zero. Pwede naman magnegosyo. Kami 15% discount. Sila 0% discount. So kahit pa paano. Sa may- event ng PDP. Yung PDP candidates, sila ngayon yung defensive. Ganun Oo, yung sila nangyayari. nagpapaliwanag. Nag-explain. Diba? Sila Iba to. Hindi nagpapaliwanag ako sa presidente. pro-China. Kahit Si Vince. papakamatay Si ako Vince sa West Rodriguez. Philippine Sea. Oy, si Papakamatay ako sa West Pebbles. Philippine Sea. Oo, no? di ba? Pebbles Sabi ko, daw. sige nga. Magkika ng jet ski daw. Jet ski. Sige nga. Oo, di ba? Mark So, Oleta sila daw, ngayon yung si Mark. defensive. Sila ngayon yung... So, ang laking epekto nung dapat dati pa niya ginagawa. Pero anyway, Pero matindi, Richard, banat ha. Parang napapanood ko tayo eh. No? Parang yung mga may banat nagsabi. natin sa mga Duterte. pero May tanong ko, Parang Inuulit ni vlog PBBM Arian eh. Oh. Parang vlog ni, parang TikTok ni Sir Ronald, dati. why now? Sir Ronald, ang tanong ko, why now? Bakit ngayon lang? Yung timing, bakit ngayon? Elections na, kasi elections na. Magsimula na officially. Dahil Mark, maliban sa election na, Alangan ay na. may alam ng Malacanang itong alam natin ng mga internal surveys. No, alam nila 'yan. At kung sila ay patumpik-tumpik, sila ay pa-hesitate, sila ay pa-atras-sulong, alam nila na makaka-create ng momentum ang mga Duterte. Hindi lang sa midterms, kundi going into 2028. 28. Parang yung dapat na-realize nila a year ago, ngayon lang nila na-realize eh. No? Ngayon lang nila na-realize. Sana hindi pa too late for the midterms. No? Na kung hindi si Sana BBM hindi yung pa too aatake, late. dapat may ibang umaatake eh. Pero ngayon, siya yung umaatake. So, Hindi, pero tuloy lang eh. siya yung leader eh. Binabanatan siya as a weak leader eh. Indecisive leader eh. Kaya nag-scale up na siya. Wala to eh. Diba? It's about existential na mahigit isang taon political annihilation as well as physical annihilation. Na dapat matagal na lang na-realize. Parang ngayon lang siya nagising eh. Parang nag-sleepwalking pa siya eh nitong mga nakaraang taon eh, di ba? Di naman, kasi nandun naman daw tayo eh. Andun tayo mga makulit na bumabanat sa mga Duterte. So I think he realized he cannot just piggy bank on genuine opposition and people and that he has to carry the water himself. But speaking of yung banat and all, let's talk about the opposition because in fairness kay Kiko, pasok siya sa SW survey, at least the other one. And then medyo within range both si Bam and especially Kiko both sa Octo survey and more especially sa Pulse Asia survey. Sir Ronald, anong basa mo in terms of the competitiveness of these candidates? Ano bang mga kailangan pa nila to have a little bit of boost and bump? Kasi may bump and boost na si Aimee at saka Bato eh. Tingin ko si Bam yung nakakaramdam ng mortality. Yeah. Mukhang si Bam yung nakakaramdam ng mortality kaya kung ano-ano na yung sinasabi niya. No? Hindi siya opposition. Wala akong sinasabi ah. Siya ay independent. I don't know what that means. Paano
at least yung opposition, may linaw. You're opposing most of dependent ka sa impunity, EDT. No? Ano ibig sabihin ng independent? Tapos nung sinabi niya na impeachment is not the people's issues, no? Impeachment ay para sa mga politicians lang. Anong ibig sabihin niya? Corruption is not a people's issue. No, si Piatos at saka si Nova at saka si Tempura, these are not people's issues. Yung West Philippine Sea, kung saan yung mga Duterte ay si Sara ay pro-China, this is not a people's issue. Yung corruption, no, yung Las Cañas testimony against Sara, these are not people's issues. So medyo nagulpi si Bam diyan, no? At medyo nagkaroon din siya ng tension sa kanyang mga kasama sa kanyang koalisyon. Halimbawa, nagkasagutan yung mga followers ni Kiko at saka ni Bam. Alam ko yung kanilang bossing is not that happy do sa kanyang statement, no? So ang tingin kasi ni Bam, sa kanya na yung pink sa kanya na yung yellow, but not enough to win. Kaya nililigawan niya yung mga iglesia, yung mga DDS, no? Yung mga hindi kanya. Pero kung titingnan mo yung why mga not ligawan yung loyalist? Ang problema naman niya, hindi the loyalist? Kung saan yung Luzon. Ang problema niya, mababa siya sa Luzon. At yung Luzon ay hindi naman niya mga DDS, no? So, yun yung mali yung kanyang analysis Kaya tingin ko, sa dito, mas lalo siyang bababa, imbis na madagdagan. No? Kaya, yun naman yung other facet nung Monday. Yung administration, at saka yung pink sa Cavite. Tapos ngayon naman, yung PDP laban na medyo kinoko-op yung icon ng EDSA, yung Club Pilipino, no? Yun ang kanyang kinoko-op na kinoko-op na nga nila yung human rights, kinoko-op na nga nila yung mga dating mga common issues ng mga pink at saka dilaw na demonize nila during the 6 years ni Digong. Ngayon, sila ngayon na sumasakay. Diba? Kung hindi pa naman mga ugok, diba? Yun yung nakakatawa dito sa Club Pilipino. Bumilib ka ba, Richard? O tumaas yung dalawa mong kilay? Nauubusan ako. Kailangan ko rin yata mag-microblading sa kakataas ng kilay ko. Kahit natural to Sir Ronald. Pero ako, Richard, ko kay Bam tsaka kay Kiko. Sir Ronald, ako kasi, ang sama mo talaga, Sir Ronald. Ang audience ko nga, pro-admin. Hindi, alam ng mga DDS na na pag si Bam at si Kiko naupo sa Senate, lilinya sila kay Risa. Kung gaano ka-hard si Risa sa Duterte, susunod din sila. Pero kaya malabo yung iniisip niya na doon sa aspeto na yun Mas may chance pa siguro na Yun nga, Mark, hindi kaya loyalist vote ang kukunin niya? Mas loyalist vote. Yun naman ang sinasabi ko sa amin. Yun nga strategic vote na maaaring hindi mo gusto yung akin kasi akin din yan, loyalista ka. Pero ayun nga, existential na sa Marcos Kung makakatulong sa laban sa mga Duterte, bakit hindi? So baka as strategic vote, pro-admin na supporters na nagagalit sa mga hindi pumirma sa impeachment. Diba? Nagiging maingay na din sila. Ikaw, ba't di ka pumirma? Di ganito, ba't di pumirma? In the same way na nagagalit yung mga DDS sa mga pumirma. Yun nga Sir Ronald, I want to ask you, first of all, una, can the BBM and Kiko win without the Mindanao DDS vote? Can they do that? Kasi the running theory among some circles. Yes, right, diba? They only need 35-40% of total vote to be within Magic 12. Last time I checked. So you can afford to lose that DDS base, right? Ang pinakamahalaga yung primate corridor. Yung L2L na tinatawag. L2L, exactly. At yung Visayas, dagdag doon. Sir Ronald, can you explain that corridor? Kasi ang daming mga tao nagsabi, tama lang na si Bam Aquino ay mag-equivocate dahil kailangan nila ng Mindanao vote. And my question is, no, this is not a presidential race. And actually in this race, if 8 to 12 lang habol, this is not presidential. Yeah, you only need 35 to 40%. Okay ka na.
You don't, Yes, and you yes. need solid Hindi north siya actually tumatakbo for more. president, tumatakbo siya for the Senate no? Ibig sabihin, makakuha ka ng konti sa Mindanao, okay na 'yon. Okay na Ang yan, mahalaga exactly. ay malakas ka sa Luzon tsaka NCR. That is Correct. enough para dalhin ka sa Senate, no? Tapos meron ka namang stronghold sa Visayas. Malakas ka naman sa sa Iloilo, Ilonggo speaking provinces. Malakas diyan ang pink at saka yellow no? Tapos meron ka namang foothold sa Cebu, no? Kaya hindi ko maintindihan yung kanyang strategizing, no? Baka Baka nag-overstrategize naman, siya, ito no? to Sir Ronald, I want to get also, kasi kahapon yun ang talk namin ni Alan Herman was, ang problema kasi feeling ko, unang-una, I think behind the scenes, he's trying to reconcile yung mga hardcore na anti-Marcos within the pink camp, right? So he wants to make sure na hindi siya sumasakay sa the whole Trillanes, Ronald Llama school of thought na let's bring down the Dutertes first. Of course, hindi ko mention si Adarian kasi objective neutral ako. And then there's also this aspect na sabi niya dahil pwede siya maging trial senator judge, he cannot prejudge the case. Ang counter-argument ko naman dyan is like, wait, how many more hearings, Quadcom hearings, and how many more years we need of Duterte's to know na overwhelming na yung evidence? So I just felt medyo the communications was problematic. So, Sir Ronald, you don't buy na maybe that was just a spontaneous, sloppy messaging? Or maybe he's really conflicted kasi Nope. maraming mga anti-Mark Nope. na dilaw na he doesn't want to turn off? Nope. Paano last year naman, kahit hindi pa ganun ka-public, no? Ay talaga namang ayaw niya ng impeachment. Dahil mapipilitan siyang maglabas ng posisyon. At pag maglabas siya ng posisyon, sigurado makakabawa sa kanya. No? Kaya even last year, ganyan na yung posisyon niya. Ngayon lang medyo naging public. Kaya yung iba nga, nung nakita yung post, parang, totoo ba yan? Etc. Nung lumabas yung kanyang interview per se, no, ay nakita na totoo pala. No, totoo pala. Although Tapos again, to be fair, yung he kanyang said statement na independent kami, hindi kami opposition, no? Iba. Oh. Iba pa 'yon, no? Pero kung si Amy ay namamangka sa dalawang ilog, eventually nagsettle siya para sa isang ilog na lang. Dahil alam niya hindi worth it yung dalawang ilog. Si Bam parang namamangka sa tatlong ilog, no? Tatlong ilog. Lalong mahirap 'yon. Dalawang ilog nga mahirap na eh. Kaya baka mismo si Amy ocean. bumalik na doon sa kanyang ilog eh. Biro mo sinuka mo na yung administration slate, no? Iniwan mo na yung iyong slot sa administration slate. Tapos nung nagkaroon ng impeachment, naglabas ka ng statement na hindi mo iiwan si Sara. No, that was just a week ago. Yung kanyang statement. Tapos ngayon nilunod mo uli yung isinuka mo. No? Ano kaya yung lasa nun? Sir No? Ron, di ba ako lulunukin mo uli yung isinuka mo na. Sir Ronald, magti-dinner pa ako. Kaka-gym ko lang. Hindi, gusto ko lang ma-emphasize, no? Gusto ko lang ma-emphasize, no? Gusto ko lang maging graphic. Gusto ko lang maging may daming ilog na pat. Gusto ko lang maging graphic, no? Sinuka mo na, tapos lulununin mo pa uli, di ba? Yun Sir, naman, parang no? you're sounding like Malu Tequila. Di ba sabi niya, Team Suka versus Team Sinuka. Ano ibig sabihin yung sinasabi ni Malu? Hindi, medyo naman, I beg to disagree, no? Medyo iba naman tayo kay Malu Tequila, no? Medyo ibang-iba naman tayo ron. Pero si Malu, ang dati kong nickname sa kanya, Malu, the sun is rising Tequila. Naalala mo nung nanalo si BBM? BBM siya, the sun is rising, is blah, blah, blah. Ginagina ng position. But anyway, of course, walang kinalaman sa mga bagay-bagay yan. Sir Ronald, baka mamaya magkakarap natin sa election na. Hindi, mabait naman tayo in person, Sir Ronald. Sir Ronald, so what you're saying is that Kiko is more on the right path and Bam is a little bit just going all over the place. And kahit si Kiko, kahit meron siyang counting reservation sa impeachment dahil nga tumatakbo siya at alam niya, pag pumusisyon siya at medyo makakabawa sa kanya, hindi niya ina-articulate in public. No? Hindi niya ina-articulate. Ibig sabihin, mas circumspect siya. No? At mukhang wala naman siyang balak ligawan yung DDS crowd. No? Wala naman siyang balak ligawan yung Iglesia crowd. No? Baka nga mas gusto pang ligawan ni Kiko ay yung BBM crowd.
Kaya di ba nagpakuha siya nagse-selfie siya with the First Lady and BBM, no? Si Baka Sharon. yung pa yung baka yung pa yung gusto niyang ligawan, no? Tingin niya mas importante 'yon. Pero pag tumawid siya sa mga DDS, baka isuka siya ng pink. Baka Yun. isuka siya ng kanyang base, no? I Yun want yung to ask you that, delikado Sir kay Bam. Ronald. Dahil baka magalit yung pink. Since we're in the whole suka, sinuka, sira na yung appetite ko. We're in the suka, ask ko lang, Sir Ronald, can they afford to take the pink vote for granted? Kasi I think both of us have been warning na itong pink movement na yan ay medyo hibernation mode and you have to slowly rear it back and bring it back into motion. So I don't think they have much room for turning off kasi yung mga iba babalik na nga kami, nagkaka-excitement kami, tapos eto na naman tayo. So, but having said that, isn't the Lenny factor? Exactly. Exactly, right? Yun nga, parang Exactly, papabalik pa no? lang sila, turn off mo na sila. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ngayon mo pa lang nga binabalikan eh. At marami diyan medyo asar, 'di ba? Na ngayon pa lang sila binabalikan dahil eleksyon, no? Pero nung past 2 years, hindi mo naman sila masyadong binabalikan. Tapos ngayong nagsisimula silang bumalik, yan pa yung aabutan nila, 'di ba? Baka konstansya pulutin 'yan. Baka konstansya pulutin, no? Wag siyang ganun ka-confident na sa kanya na yung pink wave na ngayon pa lang nagsisimula uling i-harness, no? Medyo kanya it's not only a tactical error, it could be a strategic error, no? And it could Dahil ang mga tao ngayon, right. Richard, ang mga tao ngayon, pag nilabas mo na yan sa social media, yan, permanente na yan, hindi na yan mawawala. Babalik at babalik ka ng mga tao yan. Kaya ingat ka sa sasabihin mo. Tayo lang naman ang hindi maingat dahil wala naman tayong political future Wala naman tayong ambisyon na tumakbo, kaya wala tayong pakialam kung ano sabihin natin, no? Kahit yung sinuka mo na, lulunukin mo pa uli, kaya nating sabihin yan dahil hindi naman tayo politically correct Sir Ronald, just to be clear, ang strategy po namin ay disruptors, di ba? Flood the zone. Say so many crazy. Wala na pa kayo mga tao, parang wala pag sinabing controversial si Darian Ronald. Let's be honest, Sir Ronald, brand na natin yan to say questionable things and to guard the goal. So, in fairness naman, I think my future naman siguro tayo. In the meantime, yung my future na tumatakbo ngayon ay nawawala yata si Mark Gamboa. Parang nawala. Na-offend yata doon sa ating pinag-uusapan Na-offend yata doon sa isinuka. Oo. Nawala doon ang appetite. Kasi kanina sa Twitter, Baka naisip ni Mark, teka, yung pinag-uusapan ng dalawa, makakabawa sa akin Kaya nga I think he's beginning to regret. Pero may mga nagko-comment sa Twitter, sabi niya, walang yung RRM na yan. Nagjo-joke-joke lang sila. Sa dulo, si Mark pa yung tumakbo, hindi si Ronald at si Richard. Kasi ang sabi nila, si Mark na lang natira sa team. Ano may action ba? Action ba? Wala na, nag-back up. Action. So, yun na lang natira. Ikaw, Ronald, Sir Ronald, what do you think about pati yung head ng action ibang party list ang dala Yun nga Angkas party list. Yung presidente ng action. Si George? parang kanya-kanya abandon ship Hindi, pangalan nun, parang dati kong ASEC. Sir Ronald, di ba maalala dati kong ASEC? Well, by the way, si Vince Dizon ay bagong DOTR. What's that all about, Vince Dizon taking over? Ano ba nangyari dyan? Kasi nakita natin there was a piece on Billionaire. Nagagalit sa admin, mabagal daw yung projects. A lot of frustrations are building up in terms of implementation of projects. Hindi masyadong pinag-usapan yan, di ba? More like more like inflation. But what about the infrastructure issue at saka yung food security, yung mga ganun? Maraming problema si Secretary Bautista sa right of way. No? Yung right of way kasi it takes years bago ma-resolve yan Kaya may mga infrastructure projects na nahaharang ng mga right of way. Sila BBM yan? Digong? Di ba sila Digong the other way around? Hindi naman necessarily problema niya.
is a fascist eh. Kaya wala siyang pakialam doon sa mga right of way. You No? cannot fashion Mas yung mga may problema sa right of way, natatakot kay Digong. No? Pero ngayon, nung nagkaroon ng democratic space na wala nung panahon ni Digong, ay lalong hindi na ganun takot ang mga tao. Halimbawa, ikaw, may-ari ka ng isang property. Magreklamo ka ba sa Duterte government tungkol sa right of way? Matag ka, red No? tag ka, or Tingin drug. ko hindi ka magreklamo. Sir! Di ba? Hindi ka magreklamo. Baka tumumba ka na lang eh. Baka Sir Ronald, yun nga yung kailangan. Kailangan natin i-fascist yung infrastructure projects natin para matakot na. Pero, Sir Ronald, tanong ko lang, isa pa. So, what about the Lenny factor? Because Lenny now is more actively emerging, like, andun na yung mga pictures sila. Literally, yun ang ginagamit ko for our live now, like with Kiko, with Bam. She's saying babawi siya kay Bam for all those years being with her. Could the Lenny factor be helpful in giving that few percentage points that could make a difference in terms of making both Bam and Kiko competitive? Yes, makakatulong naman yon dahil nga meron namang solid 9 to 10% si Lenny sa Right. mga surveys. No? Kaya tingin ko yung 9 to 10% ay magandang foundation going into the Senate. Whether that is transferable, baka not necessarily dahil personality-oriented ang mga botante. Not immediate. No? Not immediate. Kung yan ay transferable. Lalo na kung may mga ganyang mga statement si Bam, mababawasan yon yung Lenny factor. No? Ngayon, marami na ako naririnig ng mga pink na medyo malakas yung reaction. No? Kaya tingin ko ay lalo na magkadikit si Kiko at saka si Bam, labas ng 12, no? Kung sakaling may chance sila na pumasok, halimbawa sa number 12, baka silang dalawa pa ang maglaban. No? Kaya hindi ako magugulat na yung ibang mga supporters ni Kiko ay maaasar sa statement ni Bam at pwedeng gamitin to labang kay Bam. No? Dahil magkadikit sila. If by any chance sumina yung administration slate at mabawasan yung Duterte slate, no? Ay may possibility na silang dalawa yung magtalo for the last position. Dahil body for himself yan eh. Yeah, that would be weird. So, parang ano yun, spoof. Di cannibal na yan. Cannibal effect na yan. Magkakannibalize yung mga genuine opposition. Kung gano'n, Sir Ronald. Kasi, nagka-cannibalize na ngayon left sa liberal. What are you saying is that the liberals could cannibalize each other? Is that the possibility? Parang, Sir Ronald, napaka-grim ng discussion natin today. I was hoping a much more positive discussion. Nadidepress ako sa Ikaw nagbanggit ng cannibal. Ako, binanggit ko, sinusuka lang eh. Ikaw yung cannibal. Mas matindi yun. Parang eating each other's human flesh. Nag-hannibal letter. Grabe naman yun. Tingnan mo si Mark. Ayaw na tuloy pumasok. Ayaw na sumama doon sa usapan natin eh. Suka at saka cannibalized. No? Parang, pero in fairness, nilagay niya yung number 27 niya just in case lang. Grabe naman. Ayaw ko na pagunin. I know you need to rest. Try to wrap this up as soon as possible. I just have sir, ayun na si Mark. Natatawa. Medyo na-insulto. Ayan, na-challenge. Sir Mark, welcome back. Muntik kita natanggal. Sir, 1,000,000 ano yun, pabahay. Grabe ka naman, sir. Para kang Eddie Hill, pang-presidential yung ano yan. Sir Mark! Okay itong ano natin, on the move yung senator natin. Senator Vlogger, number 24. Number 24, tight ka. Statistically tight dun sa Okta survey. 24 to 61. 27. 27. 27. Yeah. Exactly. So, Mark, what's your strategy moving forward? Awareness na lang to, di ba? Kasi ang laki ng room for improvement in terms of awareness eh. Oo, 4% lang yung awareness ko eh. So, ang laki pa nung kailangang itaas. Pero in fairness, so, yun lang eh. Television, social media. Right. Tapos meron ako mga gimmick. Awareness mo ngayon. Not bad. I'm just saying. Sir Ronald, anong advice mo kay Mark? Kanina pa tayo nag-advise sa mga Baka si Mark pwede rin
Disruption. Oh, disruption dahil hindi pwede ang slow burn eh. Dahil 3 months na lang eh. Kakasimula na ng campaign. Kailangan continuous disruption para magmarka. Paano yung mga botante, for lack of a better example, the Miriam Defensor Framework, no? Create disruption, no? Make yourself iconic, no? Kaya yun yung pwedeng gawin dahil hindi normal yung kampanya ni Mark dahil outsider siya eh. Outsider siya sa politika eh. No, kaya kinakailangan niya talaga disrupt, no? Para magmarka. Kailangan ba niya sabihin yung Mark, Bebels, yung sa Mark, nabanggit ko kanina si Juan, pangalan ng head ng action? Ernest Ramel. Si Ramel. Si Ernest. Di ba ang dala na niya party list ngayon? Hindi na action, ang dala niya angkas. Hindi ko alam eh. Hindi kasi sa Manila kasi maraming mga party list na dala-dala doon kay Yorme. Ewan ko lang kung paano Siya presidente ng action eh. Si Ernest eh. Hindi pwedeng ibang party list ang dala niya. Hindi ko talaga alam eh. Baka tinutulungan lang naman. Tanggal ka nun. Tanggal ka sa partido mo. No? Dahil sa party list, isang boto lang eh. Hindi mo naman pwedeng iboto yung action at saka angkas at the same time. No? Isa lang ang pwede mong dalhin. At kung dadali mo yung angkas party list... about that, Sir Ronald. Pero, ayun, baka naman tumutulong lang. Hindi ko din alam. Tanungin ko siya. Baka makita kami this weekend. Ayoko tanungin si Mark kasi baka mapaham. Yun lang nabalitaan ko. Sir Ronald, parang nakita ko sa Isko naka-red na kasama si Philip Salvador. DDS na ba si Isko ngayon? Yun ba yung positioning niya ngayon? Ang basa natin? Chinese New Year yun. Ay, galing talaga. Kaya nakapula. Ano yun? Chinese New Year. Okay. Okay, Pero bakit si Salvador ang kasama niya? Sasayaw pa sila? Nakita mo, Sir Ronald, yung sayaw ng Philip Salvador? Yung... Ganon. Yung i-zoom in. Sir Ronald, gawin natin. Nakita ko yung sayaw mo. Oy, Budots 2.0. Kapag nanalo si Philip Salvador. Baka, wait lang. Mapansin tayo niya. Ba't paborito mo Mary Grace? Ba't doon ka lagi sumasayaw sa harap ng Mary Grace? Kasi, monthsary na po namin ni Mary Grace. Third monthsary na po namin. Malapit pa naman ang Valentine's Day. Happy Valentine's Day in advance. Sir, last part, I want to ask you and also Mark kasi nakabalik naman si Mark. Mark, anong basa mo dito sa Sara impeachment? Si Chis Oscadero sa tingin mo was doing the right thing from, of course, aesthetic, lifestyle point of view? Do you think he needed time until June to do the microblading? Do you think the fact that he could be in contention to replace the vice presidency if ever impeachment, maganda na may plausible deniability siya? Or siguro naman si Chis Oscadero ay pa-safe na lang siya dahil he's thinking about 2028, VP, presidency. So ayaw rin niya i-piece off yung Duterte constituency. What is your idea of Chis Oscadero's, aside from his fashion, his political positioning? Future Senador Mark Gamboa, yung maging presidente mo sa Senate. Ayun siguro pwedeng pa-safe, pwedeng yung mga ibang senador na tumatakbo para hindi maapektuhan yung kampanya nila, maaring kasama yun sa konsiderasyon. Ayun, baka yun ang yun ang mga rason bakit nasa konstitusyon na kayo. So, hopefully by next month masimulan na at maano na. The forthwith interpretation of the Constitution. Sir Ronald, where do you see this tussle between Senate and Congress on whether there could be a trial while there is a recess in the Senate? Or wala na, good luck na lang talagang hanggang June na yan? Tingin ko Richard, several reasons. Una ay yung pinakamababaw ay karamihan sa mga senador nakabili na ng mga tickets, nakabili na nagpa-reserve na ng mga hotels, nagpa-reserve na ng mga restaurant, no? At may plano na sa kanilang mga kasama na talaga magbakasyon, no? Kaya tingin ko yun yung pinakamababaw na dahilan, pero dahilan pa rin, no? Kaya ikalawa ay ayaw nila na yung kanilang bakasyon ay maistorbo nitong Kongreso na last minute daw
nagsampa ng impeachment sa kanila. Sa akin kasi immaterial yung last minute o first minute o second minute eh. Immaterial yun eh. The very fact na transmit na, may commandment ang Constitution na forthwith ay i-constitute yung sarili ni election. Very clear yan, forthwith. No? Sabi nga nung isang nagdedepensa sa kanila, iba-iba naman ang definition ng forthwith. At pwede naman niyang umakyat sa Supreme Court para i-define kung ano yung forthwith. No, tingin ko ang daming ginagawa ng Supreme Court para pagdesisyonan kung ano ibig sabihin ng forthwith. No? Kahit saan diksyonaryo mo hanapin ang forthwith, pare-parehas ang ibig sabihin yan. No? Pare-parehas ng ibig sabihin yan. No? Pero yun yung ikalawa. Yung ikatlo ay tingin ko yung karamihan sa mga senador ay either ayaw mangyari yung impeachment before the elections dahil may 7 re-electionists, may 2-3 na tatakbo sa local position, no? May 3 na tatakbo sa local position at ayaw nila na yung kanilang election victory ay madampen nung mga anti-impeachment, no? Yun yung isang main reason. Talagang laban sa impeachment, no, ni Sara, no, na either nandoon sa PDP laban or mga independent na ayaw atakihin si Sara because of their own political calculation. Tingin ko pag pinagsama-sama mo yan, medyo majority yan. At kung sasama mo pa yung mga nagbabakasyon, that is an overwhelming majority. At syempre, sa Senate kasi, pag ikaw ay Senate President, a simple majority, pwede kang tanggalin. Kaya dyan takot si Chis Escudero. Yung huling dahilan na sana hindi totoo, no? Sana hindi naman, ay pwede na si Senate President Chis Escudero ay may deal na dun sa mga anti-impeachment. No? Sana hindi naman. No? Sana hindi naman. Pero may ganung possibility na kumakalat na si Senate President Chis may have gone into an agreement with the Iglesia, with the DDS crowd, etc. May totoo yan, hindi siyang palitan anytime. Pero yung lahat ng ginagamit niyang argument na hindi naman kailangan sila magmadali. Wrong. Yung sinasabi niyang argument na kahit ang presidente hindi pwedeng magpatawag ng special session unless it is in relation sa legislation. Again, wrong. No? Yung sinasabi niya, no? They have to create new rules bago sila magsimula ng impeachment, no? Ay not totally correct. Kaya ang daming bumabanat sa kanya ng mga legal luminaries, no? From IBP presidents to well-known professor of law like si Ranhilio Aquino, Father Ranhilio Aquino, hanggang kila Adolf Ascuna, kila Justice Carpio, no, etc. Wala siyang kakampi ng mga legal luminaries. No? Dahil ang tingin niya, siya na yung kanyang sariling legal luminary. No? Yan yung problema. Kasi para sa akin, he's a fashion luminary. I'll give that to Chis Escudero. But so that means you really have to look at a scenario whereby iba pa yun, pero pwede natin pag-usapan mo ng 2 oras sa next episode. Ayan, sige. Thank you, Sir Ronald, for so that basically means maybe it's better having someone like Tito Soto to be the next Senate President, and then maybe there's a chance after elections. Is that what we're looking at? Nag-freeze yata si Richard. Squid Games ba yun? Ano yung narinig ko, Squid Games? Hindi, ikaw lang yata yan. Sir Ron, so that means basically you're also looking at the need for a new Senate President, someone like Tito Soto to oversee a proper trial. Is that what you're looking at? Well, yung unang pressure sa kanila, Richard,